Balak mo bang kumuha ng Philippine Postal ID ngayong March 2025? Magkano ang latest bayad? At ano-ano ang latest requirements? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Balak mo bang kumuha ng Philippine Postal ID ngayong March 2025? Magkano ang latest na bayad at ano-ano ang latest requirements? Mamaya ating pag-uusapan yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So ito na nga po mga ka-vlogs. Baka gusto niyo pong kumuha ng Philippine Postal ID para magamit ninyo as primary valid ID para sa inyong mga transaksyon. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, ang Philippine Postal ID ay nag-resume na po ang aplikasyon. Since actually last year pa nasa mga September nag-resume po, and hanggang ngayon ay patuloy pa rin po ang pagtanggap ng aplikasyon sa mga gustong kumuha ng postal ID card. So ito po ay kino-considered na primary valid ID dito sa Pilipinas para po sa ating mga transactions. Gaya po ng paggawa ng Philippine Passport, mga bank transactions, iba pa pong malalaking mga transaksyon na nangangailangan po ng primary valid ID. And alam nyo, ang ating postal ID ay ito yung pinakamabilis na makuha na valid ID na primary dito sa Pilipinas. And of course, mura lamang ang bayad at ma-enjoy nyo na ang validity nito na hanggang 3 taon. So ngayon, since matagal po naging suspended itong Philippine Postal ID, atin pong pag-usapan, magkano nga ba ang latest na bayad nito? Noon kasi, 504 pesos ang bayad po sa pagkuha ng Postal ID, kung inyo pong naalala. Pero ngayon po, nung bumalik po ang aplikasyon nito last year, after po ng suspension, ay nagmahal na po ito, Actually, nagmahal siya ng 46 pesos dahil naging 550 pesos na po ito ngayon. So yan po ang pinaka-latest na bayad, sa Philippine Postal ID, 550 pesos. Pero kung gusto niyo po ng rush, kasi pwede po ang rush, yung 1 day lamang, pero doon kayo mag-apply, mag-process sa postal office post office in Metro Manila, sa main office. 1 day process lang po yun at medyo may kamahalan siya, sa halagang 650 pesos. So, 650 pesos lang naman, di ba? So, pero same lang naman siya na ang validity is 3 years, mga ka-vlogs. So, dito tayo sa pinaka-latest na requirements. Ano-ano ang mga requirements? Actually, wala namang nagbago sa requirements noon at sa ngayon. Pero, i-recap na lamang po natin. Una po, yung ating proof of identity. So, ang proof of identity, pwede po tayo mag-present ng valid ID. Kung meron kayong other valid ID na available, gaya po ng SSS UMID, SSS ID, passport, driver's license, PRC license, o iba pa, So, kung wala naman kayong valid ID, kasi nga, kukuha kayo ng postal ID para may valid ID, so, ang ipipresent nyo po, pwede ang birth certificate as proof of identity. Pangalawa po, meron po tayong tinatawag na proof of address. So, ang proof of address, kailangan nyo pumunta sa inyong barangay hall. Humingi kayo ng barangay certification na pruweba na kayo ay residente ng barangay na iyan. And pangatlo na requirements ay ang accomplish application form, which is wala po yung bayad. Sa post office na po yan makuha, Sa pag-apply ninyo, doon nyo na yan kukunin
at fill upan nyo yung accomplish application form. So yun lang naman po ang tatlong latest requirements sa pagkuha ng postal ID sa ngayon as of March 2025. So recap po tayo sa mga gustong kumuha ng Philippine Postal ID ngayong buwan ng March 2025. Pinaka-latest na bayad is 550 pesos for regular and sa rush is 650 pesos. At ang requirements po ay valid ID or birth certificate and then proof of address and then application form na nasa post office po available. And yan po ay valid for 3 years ang ating postal ID which is magagamit natin sa ating mga iba't ibang transaksyon. Kaya naman mga ka-vlogs, sino po dito ang may balak kumuha ng Philippine Postal ID? Saan nyo ito gagamitin? Pakikomento naman po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa postal ID sa ating mga transaksyon. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo rin i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. I-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.